Mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Paathag at sa mga kababayan ng mga Katoliko at of course, sa mga kaibigan nating mga followers ni Brother Eli Soriano na walang tigil sa pang-aatake sa page ng Paathag. Sa video pong ito ay may nais lamang po kami ipapansin sa inyo at sana ay maging bukas ang puso at isipan ng mga nanonood sa video ito. Sa video pong ito ay may dalawa po akong ibabahagi sa inyo na siguradong imumulat ang inyong mga mata sa katotohanan. I hope na maging bukas din ang inyong mga puso at isipan. Maliban po sa eisegesis, ay napapansin din namin na kapag pabor kay Brother Eli ang isang bagay, ay ginagamit niya ang mga ito para suportahan ang kanyang sinasabi. At kapag hindi naman papabor sa kanya, ay kinakalaban niya ang mga ito. Una, panoorin niyo muna ang video ito. You see, if you are an investigative Bible reader, you will learn during the early times of Roman Catholicism, they do not regard those books as inspired. But later, how late is that? The Apocrypha is a collection of uninspired, spurious books written by various individuals. The Catholic religion considers these books as scripture, just like a Bible believer believes that our 66 books are the Word of God. At the Council of Trent, 1546, the Roman Catholic religion pronounced the following apocryphal books as sacred. When did they accept that those books are sacred? The early fathers of the Catholic Church regard them as spurious. Their authors are spurious. They are false. It was not until 1546 or the mid-16th century that they have regarded it as sacred. So, even Catholic fathers of old do not believe in the authenticity of those 7 books. Amen? And if you are going to study history and the history of the Catholic Church, you will not easily be persuaded by these claims of the now Catholics that their Bible is more complete because for 1,500 years, your Bible is also incomplete. See? Why will they not get angry or mad at me when I am exposing all this truth? Some other preachers do not care to expose these things, but you see, this is a Bible exposition. So I have to... Napanood po natin na binabanatan ni Brother Eli Soriano ang Deuterocanonical books nating mga Katoliko at tinatawag niya itong apocryphal books. Alam niyo ba na ang apocryphal books na binabanggit ni Brother Eli na tinatawag nating Deuterocanonical books ay nasa Codex Sinaiticus? Ipapakita po natin isa-isa ito sa screen. Maliwanag na nariyan ang Book of Tobit. Andyan din ang Book of Judith. Nariyan din ang Book of First Maccabees. Nariyan din ang Wisdom of Solomon. At nariyan ang napakagandang book na Book of Sirach. Ngayon, may isang atheist na nagtanong kay Brother Eli Soriano tungkol sa Diyos. At isa sa kanyang ginamit para suportahan ang kanyang paliwanag ay ang Codex Sinaiticus. Narito po ang video sinasabi ko. Pero bibigyan kita ng ideya, kapatid, kung ba't ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka siguro, dapat mong maniwala, you are duty-bound, you are obliged to believe, na sa mundo ngayon, meron tayong mga existing manuscripts that have existed for the last 1,600 years. Isa dyan yung tinatawag nating mga manuscripts ng Biblia na kung tawagin ngayon ay Codex Sinaiticus. It was written by hand in the 4th century of our common era. If you are an atheist, you believe in science. You believe in science. And the science of carbon dating determines
the undetermined age of artifacts, mga records ng fossils, and etc. At wala namang pagtatalo, we have documents on Earth that have existed way back 1900 years ago. I will show you one. Doon sa isang museo. Kung gusto mong puntahan, para maniwala ka, siguro naniniwala ka naman eh. Meron tayong mga records ng napakatatandang record sa mundo. Ito yung sinasabi ko. A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies existed in the year 120 to 150 CE. Pakibasa mo nga yun, kapatid na Daniel. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus. Approximate date, C. 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Yan. Kung gusto mo makita, kapatid, yan ay nasa John Rylands Library sa Manchester, England. Yan ay 120 to 150 CE ang edad niyan. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Ngayon, we will go back in some epoch of time. Napuntahan ko yung sa British Library. Nakita ko yung isa sa mga kopya ng tinatawag na Codex Sinaiticus that was written in the 4th century. Ika-4 na siglo. Nandoon ako, tinitignan kong personal yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Kopya ng Biblia yan na nasa British Library ngayon. And that is open to the investigation of all atheists. If by chance any atheist will not believe, that is open for investigation. It is in the British Museum. Ano ibig kong sabihin? Ba't ko sinasabi ito, kapatid? Ano? Pinapatunayan ko lang na yung kopya ng Biblia, hindi yan ginawa ngayon. Ang Biblia existed for the last 3,600 years of human history. Kung ayaw mo sa Bibliang may Deuterocanonical books, ay huwag mo na rin sanang gamitin ang Codex Sinaiticus. Dahil nasa Codex Sinaiticus ang librong Tobit, Judith, First Maccabees, Wisdom of Solomon, at Sirach. Maliwanag na kinokontra ni Brother Eli Soriano ang Deuterocanonical books. Pero doon siya umapit sa Codex Sinaiticus kung saan kasama doon ang Deuterocanonical books. Pangalawa, panoorin niyo muna ang video nito. Ano pong pagkakaiba ng Katoliko at ang dating daan? Alam mo, kapatid, maraming pagkakaiba. Sa Katoliko may mga aral wala sa Biblia, gaya ng Misa, Rosario, Eukarista, Nobena. Wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan eh. Hindi po tayo nagtataka kung bakit ang mga followers ni Brother Eli Soriano ay mahilig sa tinatawag na word for word. Kung saan kapag umaatake sila sa ating mga Katoliko ay ipinapahanap nila sa atin yung exact number. At kung hindi ito may papakita sa kanila mula sa Bible, ay mali na ito at hindi dapat paniwalaan. Well, ito po ay tinatawag na word concept fallacy ng mga scholars. Ang pinagtataka ko lang, bakit din sila naniniwala sa 27 books of the New Testament? Dahil hindi naman mababasa ng word for word sa Bible na 27 books ang New Testament. Isa ito sa mga itinatanong natin sa kanila kung may mababasa ba silang 27 books sa New Testament. Pero hindi nila ito masagot. Dahil ang gusto lang nila ay sila lang dapat ang magtanong ng word for word. Hindi na tayo nagtataka kung bakit ganun. Dahil ang kanilang tagapagturo ay mahilig talaga sa word for word. Ito, panoorin niyo ang video.
Hanapin natin ang salitang rosaryo. Sige po, sa computer. Pakilagay natin, rosaryo. Katoliko. Sa Bibliang Katoliko, mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta po ay no word or phrase found. Wala po. Wala pong rosaryo sa Bibliang Katoliko. Yung misa, meron ba nun, Sis Luz? Misa. Sa Bibliang Katoliko pa rin, hanapin natin ang misa. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po nag-ahanap, walang mintis yan pag computer. Eh yung Eucharista o Eucharist. Eucharist. Sa Bibliang Katoliko, Ingles yan. Yung Reims Duway. Duway Reims version, yun ang Bibliang Katoliko. Ayan, Eucharist. Sa Duway Reims version po, from Genesis to Revelation, no word or phrase found. Wala pala yan. Eh yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio. Sa Bibliang Katolikong Tagalog natin ulitin nan, purgatorio. Wala po. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Eh yung nobena, meron ba nun? Novena. Bibliang Katoliko pa rin, novena. Ayan, novena. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found pa rin po. Hindi ba maliwanag na ipinapahanap ni Brother Eli ang word for word ng mga salitang pinaniniwalaan natin mga Katoliko? Pero tingnan niyo po itong isang video kung saan may nagtanong po sa kanya ng word for word din. Ang tanong ko lang po, kasi po, naririnig ko na ang reliyon nyo po, partikular, ang grupo po ninyong kinaaniban, naninindigan na ang Kristo ay Diyos. Ang tanong ko lang po, meron po bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Kristo na letra por letra na sinabi niya, siya ay Diyos? Kapatid, nagkakamali ka sa tanong mo. Alam mo kung bakit? Ang Biblia at ang aral ni Kristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo na letra por letra. Pero ligaw ka. Sino man na nagturo sa inyo yan, mangmang sa Biblia yon. Sa mga matatalinong nanonood ng video ito, alam na po ninyo kung ano ang tawag sa estilong ito. Sana ay nakatulong ang video ito sa lahat ng mga patuloy na nagsusuri at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pro Deo et Ecclesia. To make his message known,